Okay, ayan. At how sweet naman. At ito palang si Soren magaling kumanta at napakaganda ng kanyang boses. At meron pang I love you pa. Ayan. I love you ma. Nax. How sweet naman ninyong dalawa. Nasaan na si Ruby? 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 Si May Pilipinas White. Ah, umalis na. Diyos ko. Ayan. Gusto ko sanang itopic yung copy that, Soren. Gusto ko sanang itopic sa kanya yung bakit pagkayari ng tanong na pagkayari ng sagot na married, ang kasunod na tanong ay nasaan ang asawa mo? Ayan. Kasi usually kaya sinasabi ng mga babae yan na married na sila, it's either na nagsasabi sila ng totoo or they are avoiding, parang binablock nila yung lalaki na makapasok sa kanila. Kaya sometimes they answer married or committed na. So kung or may BF na. So ang susunod na tanong ng lalaki, natural, nasaan ang asawa mo? Parang tinatanong mo kung ng lalaki kung napapabayaan ka ba or magkasama ba kayo? Kasi kung malalaman ng guy, kasi kaya tinatanong ng guy yun para makakuha siya ng information kung ikaw ba'y nag-iisa, kung pwede ka bang halayin or pwede kang bastusin or pwede kang ligawan or something like that. So, syempre, bago kapasukin ng isang lalaki, i-assess nila yan. Uh, i-assess nila yung sitwasyon ng isang babae. So, kung ma-assess ng isang lalaki na ikaw ay pwedeng pasukan at meron silang chance na pwedeng pumasok sa'yo, gagawin po nila yon in good faith or in bad faith po na dahilan. Ayan. So, nasa sa inyong mga girls din naman yan kung papasukin nyo yung lalaki. Kasi, hindi naman magkakaroon ng chance ang isang guy na or maglalakas ng loob na pumasok sa inyo. I mean, I'm telling that pumasok is to get in with your system na makakapag-communicate siya sa'yo or makakausap kanya or any kasi ang okay mataray kasi ang guy kasi hinahanap niya yung paano kanya papasukin. Ayan. So nasa sa girl din kung papayagan niya o hindi. That is why usually ang sagot ang sumusunod na tanong doon sa sagot na married or committed or may BF ay hinahanap yung guy. Kaya ganun po ang sistema ron. Okay, at kung sino man pong gustong magbigay ng isa pang topic or pwede natin pag-usapan yan. Ayan. Tama ka dyan na sabi, advantage nung at disadvantage ng may asawa. Advantage pag kailangan mo nandyan agad. Disadvantage pag ayaw mo na, andyan pa rin. No, it's not the matter na ayaw mo na or gusto mo pa. It's a commitment po, Vance, ang pag-aasawa. Ang pag-aasawa ay commitment. Uh, I mean, pag-aasawa kasi sinabi mo, ibig sabihin, kinasal kayo. Kaya kayo tinawag na mag-asawa dahil there's a union between you or kinasal kayo sa isang legal na paraan na kinikilala ng isang gobyerno at ito ay makikita sa pamamagitan ng legal na paraan, sa pamamagitan ng basbas ng pare ng kahit na anumang simbahan or uh, authorization mula sa inyong municipality or barangay or bayan na nagbibigay sa inyo ng permit na magsama ng legal. So, hindi po yun na kung kailangan mo siya or hindi mo na siya kailangan.
Kasi once na nag-asawa ka, it's a commitment at it's a responsibility. Hindi lang po sa mata ng Diyos, hindi lang po sa mata ng tao, kundi sa mata rin po ng Diyos dahil you are united as one and you are not united as two. Kundi you are united as one. Kaya yung asawa mo ay ah, bilang siya, ikaw na rin. So ikaw, siya na rin. So iisa lang kayo, hindi na kayo dalawa. Kaya nga pinag-isa ang dalawa. So that is why yun po ang tawag sa mag-asawa. So the purpose kaya kayo nag-asawa para magkaroon po ng legitimacy yung pagmamahalan ninyo at pinakikita niyo po sa mata ng tao at sa mata ng Diyos na kayo nagmamahalan at bilang isang responsible mamayan ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin at dahil diyan po nag-uumpisa ang ah, ang isang magandang bayan. Kung halimbawa maganda po ang inyong pamilya at maganda po ang inyong pamamalakad at pagsasama, magkakaroon po ng isang matiwasay na bayan at maunlad po na pamahalaan at na makikita po din doon na yung pagiging tao mo dahil nagampanan mo yung pagiging tao mo. Ang gulo. At saka sa pagiging may asawa, eh, ayan, pagkakataon mo nang gumawa ng tao na legal, na walang ku-question sa'yo. Ba't mo napunta tayo ron, Diyos ko? Kanta na lang ako. Hindi, napatopic lang po, hirap. Kaya, kaya, pasensya na kayo. Any topic pwede natin pag-usapan at yan. Okay po, Zoren, at kung ready ka na, type 1 po lamang at tayo rin magkakantahan na. At sino bang kakanta? Okay, ayan. Okay po, Mr. Soren, kung ready ka na po, please grab the mic po. Okay, Back to the Future daw po ang sabi ng ating singer na si Zoren. Kaya pala si Andeng naging Renzo na. At yung pala ang kabaligtaran ng Zoren. Ayan. Kaya ako yung nagtataka. Bakit siya dating Andeng naging Renzo. Yung pala. Yung pala. Siya pala mama ni Zoren. Ayan. Ako ba'y clear? Ayan. At Miss Dinah, mukhang may nawawala. Nasaan na yung dalawa? Nag-away ba? Nag-away ba? Si pusa tsaka si aso? Sabay nagsilayas. Bakit gaya-gaya mga yon? War lang kami, war din sila. Wag naman ganun. Wag kayong gaya-gaya. Pagka war kami, maglabing-labing lang kayo dyan. Ganun talaga ang buhay. Kaya po tayo nagkakaipon-ipon dito at nagkakasama-sama ay upang magmahalan at mag mat sino pa ba ang magmamahalan at war ng mga to. Sino pa ba ang magmamahalan at magkakaisa kundi tayo ring mga mukhang tansan. Yan. Oo nga, tama ka dyan, Miss Dinah. Masakit talaga sa ulo yan. Parang yung sakit ng ulo, parang tiyan lang din yan eh. Masakit daw po ang ulo. Ah, yung yung daw po nga sakit ng ulo, parang sakit lang din daw ng tiyan yan. Masakit daw po ang tiyan kapag walang laman. Ayan. Okay? At opo. Sa mga gusto pong umawit, mag-type 12. Anong ginanda ng topic ko? Ha? Ano bang topic ang gusto mo? Thank you po, Miss ganito.
Thank you po kung